May inaanunsyo ang administrasyon ni Trump na nakakagulat, isang 30 taong kasunduan sa kooperasyong nuklear sa Saudi Arabia, kung saan ang pinakamahalagang teknolohiyang maiaalok ng Amerika ay ibibigay sa kanila. 24 na oras matapos ang anunsyo, inanunsyo rin ni Pangulong Trump ang kondisyon. Makukuha lang ng Saudi ang kasunduang ito kung sasali sila sa Abraham Accords at mag-normalize ng relasyon sa Israel. Heto ang problema. Ginugo ng Saudi Arabia ang nakaraang taon sa pagtalikod dito. Inaatake ang UAE sa pag-normalize sa Israel, nakikipag-ugnayan sa Iran, at sinasabing walang nuclear deal na sapat para isantabi ang issue ng Palestine. Kaya, bakit? Gagawin ba ni Trump na nakadepende ang pinakamahalagang alok na nasa mesa sa isang bagay na kamakailan ng tinanggihan ng Saudi Arabia? Well, hindi ito makatuwiran maliban na lang kung may iba pang nangyayari, isang mas malaking bagay. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang kakagaganap lang at kung bakit maaring ito ay isang matalinong hakbang at kung paano mananatiling mahalaga ang Amerika sa gitnang silangan kahit hindi na kailangan dumaban ng mga sundalong Amerikano sa susunod na digmaan. Ito ang Meet Your Occasion sa JNS TV. Tara, simulan na! Kaya nito mga buwan, naging malinaw sa mundo ang kahalagahan ng gitnang silangan sa seguridad ng ekonomiya. Dahil dito, nagsimula ang paligsahan para kunin ang pabor ng mga pangunahing manlalaro tulad ng Saudi Arabia, na may malaking impluwensya sa rehiyon, naging mahalaga. Ang sinumang magtatayo ng nuclear program ng Saudi Arabia ay magkakaroon ng impluwensya sa kaharian sa loob ng 100 taon. Ang reactor agreements ay nangangahulugan ng supply, maintenance, engineering, training at regulasyon. Sa madaling salita, ito ay isang sigurado at pangmatagalang relasyon na tatagal ng isang siglo. At ito ay isang bagay na talagang gusto ng US. Pero hindi lang sila ang may gusto nito. Naghahabol din ang Russia at China para maging katuwang sa proyektong ito. Nagtatayo ang Russia ng mga reactor sa Egypt at Turkey. Ang mga kumpanyang nuclear na pag-aari ng estado sa China ay may mga proyekto sa buong Gulf. Kapag nauna ang Russia sa Saudi Arabia, Moscow na ang magkakaroon ng kontrol sa Saudi at sa infrastrukturang pang-enerhiya nito sa susunod na 100 taon, kasama ang mga inhinyerong Ruso at ang kanilang pagbabantay sa mahahalagang pasilidad. Kapangyarihan ng Russia sa kaharian, alam na natin ibig sabihin yan. Ganon din sa China. Naayos ng Beijing ang Iran-Saudi pagkakasundo noong 2023 at pinuposisyon ang sarili bilang tagapamagitan sa seguridad ng Gulf. Sa Amerika, hindi lang ito issue ng nuclear power ng Saudi Arabia. Tungkol ito sa kung sino sa Amerika, Russia o China ang magdidikta ng kinabukasan ng Saudi Arabia at gitnang silangan. Mabilis nang nagsasara ang pagkakataon para makialam, kaya kumilos na si Trump. Bakit kailangan ng Saudi Arabia ng nuclear technology? Una, dahil bumabagsak na ang kanilang ekonomiya. Naudlot ang Vision 2030, ang malawakang proyektong dapat sana'y ilayo ang ekonomiya ng Saudi Arabia sa pag-asa sa langis at gawing mas makabago ito. Sa unang quarter ng 2026, nagkaroon sila ng $34 na bilyong na kakulangan sa badyet. Hindi na sapat ang dating presyo ng langis. Kailangan nila ng desalination plant, data center, industrial zone, na pawang nangangailangan ng enerhiya. Malaki ang tulong ng nuclear energy. Bahagi lang iyon ng usaping ekonomiya, pero ang tunay na problema ay Iran. Noong 2022, sinabi ni Crown Prince Mohammed bin Salman ng Saudi Arabia, kung magkakaroon ng nuclear weapon ng Iran, magkakaroon din kami. Ipinapahayag niya ang isang kalagayan sa gitnang silangan na nakikita niyang darating, kung saan kapag nag-armas ang Iran, mapipilitan ding mag-armas ang Saudi Arabia. Siyempre, pilit itong pinipigilan ng US. Ayaw nilang magka-nuclear program ang Iran. Pero dahil mahirap ito, hindi lang sila sa digmaan umaasa. Ramdam ng Saudi Arabia na napapaligiran sila. Napapalibutan sila ng mga proxy ng Iran, gaya ng mga Houthi sa Yemen, na nagpapaputok ng mga misil sa kanilang mga pasilidad ng langis, Hezbollah sa Lebanon, at mga milisya sa Iraq na armado at pinopondohan ng Iran. Kaya kailangan nila ng mas matibay na panakot. Dati, silang umaasa sa US, pero nakikitang hindi ito sapat. Noong 2023, sinubukan nila ang paglapit sa China. Pinagkasundo ng Beijing ang Saudi Arabia at Iran para maibalik ang ugnayang diplomatiko. Pagkatapos ng dekadang aletan, nagkamayan sila. Naisip ng Saudi Arabia na baka dito magtatapos ang hidwaan at maging tagapamagitan ng seguridad ang Beijing. Pero ano ang nangyari? Nagpatuloy pa rin ang pagdaloy ng mga armas ng Iran sa mga Houthi. Hindi rin tumigil ang mga pag-atake sa mga barkong bumibiyahe sa Gulpo. Kaya nung Beijing mamagitan sa usapang pangkapayapaan, pero hindi nila kayang depensahan laban sa mga misil, magbahagi ng impormasyon, o pagsamahin ang depensa sa himpapawid at maagang babala. Kaya sa 2025, gipit ang Saudi Arabia. Kailangan nila ng nuclear na teknolohiya, depensa at ekonomikong partner. Gusto rin nilang mapabilang sa mas malalawak na pandaigdigang kalakalan. Wala silang natatanggap mula sa Iran o China, kaya nag-iisa at desperado sila. Noon, Abril 2026, nagsimulang magbago ang lahat. Matapos ang mga operasyong militar ng US at Israel laban sa Iran, inilunsad ng Tehran ang pinakamalaking direktang pag-atake nito sa Saudi mula noong Scud missile attack ni Saddam Hussein noong 1991. Maraming mga missile ng Iran ang tumama sa mga pasilidad ng langis ng Saudi na nadulot ang pinsalang aabot sa $10 bilyong. At paano tumugon ang Saudi Arabia?
Sa publiko, halos wala silang ginagawa. Naglalabas lang sila ng formal na pagkondena laban sa Iran. Ipinatawag nila ang embahador ng Iran para sa pagpupulong. Tumanggi silang gumanti ng militar. Kinaumagahan matapos ang tigil putukan, tinawagan ng Foreign Minister ng Iran ang mga lider ng 5 bansa sa Gulpo. Saudi Arabia lang ang sumagot at mga Saudi lang ang sumagot sa tawag bilang suporta sa Palestine at laban sa Israel at sa paglala ng sitwasyon. Pinagmamasdan nila ang UAE. Alam nilang pinoprotektahan ito ng Israeli intelligence at tinutulungan ng American Air Defense ang mga pasilidad ng langis ng Saudi. Alam nila na maaaring gumana ang network ng Abraham Accords at maprotektahan sila nito habang nangyayari ito. Hayagang sinabi ng Saudi Arabia na hindi sila gaganti para protektahan ang desalination plants nila. Ganito talaga ang sitwasyon. Alam ng Saudi Arabia na kailangan nilang umasa sa Israeli-American network na hayagan nilang tinututulan. Ang mahahalagang infrastruktura ay pinoprotektahan ng partnership na ayaw nilang salihan. Alam din ito ni Trump. Patunay na kailangan ng Saudi Arabia ang tulong ng Israel at Amerika at ang partnership na iniiwasan nila ang magbibigay ng kanilang kaligtasan. Tiningnan ni Trump ang sitwasyon at nakita niya ang pagkakataong magamit iyon bilang leverage. Sabi ng Saudi Arabia, ayaw nilang makipagtulungan sa Israel. Pero kailangan talagang makipagtulungan ng Saudi Arabia sa Israel. Kailangan ito ng kanilang ekonomiya. Kailangan ito ng kanilang seguridad. Kailangan ito para sa kanilang kaligtasan. Maari silang maprotektahan ng isang sistema na ayaw naman nilang nantara na salihan. Nakakakuha sila ng impormasyon sa pamamagitan ng mga Amerikanong tagapamagitan na pwede naman nilang makuha direkta mula sa Israel. Naihiwalay sila sa ilang mga pandaigdigang ruta ng kalakalan na maari sana nilang magamit sa pamamagitan ng mga daungan at koridor ng Israel. At ang alok ni Trump ay diretsyahan. Alam ko kung ano talaga ang kailangan ninyo at hindi lang yung sinasabi ninyong gusto ninyo sa publiko. Yung totoong kailangan ninyo. Mga nuclear reactor, integrated security systems, mga ekonomikong pakikipagsosyo, access sa intelihensya at teknolohiya ng Israel na nakukuha ninyo ngayon sa pamamagitan lang ng Washington. Lahat ng ito ay maaari ninyong makuha, buong pakete, at maaari ninyong makuha ang lahat ng iyon. Kapalit dito, kailangan ninyong formal at hayagang sumali sa Abraham Accords at magtakda ng bagong direksyon sa gitnang silangan. Wala nang pagpapanggap. Kailangan ninyong mangako sa isang pakikipagsosyo na matagal na sana ninyong napakinabangan at pinakikinabangan nating lahat. Magaling ang paraang ito dahil hindi niya tinatakot ang gusto nila. Bagkus, iniaalok ang kailangan nila at pinagbabayad gamit ang kanilang politika. Tinutulungan pa silang makaalis sa mahirap na sitwasyon. Hindi basta pwedeng makipagkasunduan sa Israel. Karamihan sa mga Saudi ay tutol, pero maaari nila itong isama bilang kompromiso para makuha nila ang seguridad, katiyakan, at pagiging pinakamalakas sa gitnang silangan. Ano ang inialok ni Trump? Ang 123 Agreement ay kasunduan ayon sa Atomic Energy Act, kung saan magbibigay ang US ng teknolohiyang nuclear, reactor at fuel na nuclear. Kapalit nito, pumayag ang Saudi Arabia na huwag magpayaman ng uranium o magproseso ng plutonium sa bansa. At heto kung bakit mahalaga ito. Ang pagpapayaman ng uranium ay proseso ng paghihiwalay ng mga isotope nito. Sa mababang antas ng pagpapayaman tulad ng 3 hanggang 5%, napapagana ang mga reactor at nakakakuha ng malaking enerhiya. Ngunit wala pang kakayahan sa nuklear na sandata. Kapag umabot ng 90%, ang pagpapayaman pwede nang gumawa ng sandatang nuklear. 5 bansa lang ang napapayaman ng uranium nang walang sandatang nuklear at sinadya ito. Kapag gamay mo na teknolohiya, desisyon na lang ang paggawa ng sandata. Kasama sa kasunduan ni Trump ang 2 taong pag-aaral kung kapaki-pakinabang sa ekonomiya ang planta ng pagpapayaman sa Saudi Arabia. Kung oo, bawal sila magpayaman ng uranium mag-isa sa loob ng 10 taon. May kapalit ito. Hindi kailangan ng kasunduan na pumirma ang Saudi Arabia sa karagdagang protocol na nagpapahintulot sa mga inspektor na mag-inspeksyon kahit saan, kahit kailan, kahit walang abiso. Kung wala ito, tanging ang mga lugar na idinedeklara ng Saudi Arabia ang maaring inspeksyonin ng mga inspektor kaya maari nilang itago ang mga lihim na pasilidad. At yan ang sugal. Nagsusugal si Trump na mas mahalaga ang formal na pangako ng Saudi Arabia sa Abraham Accords na nag-uugnay sa kanila sa Israel at kanluran kaysa sa mga pananggalang sa pagpayaman. Paano ito gagana? Sa mga nakaraang buwan, may natutunan ang Saudi Arabia na ayaw talaga nitong aminin. Hindi mo kayang solong ipagtanggol ang makabagong ekonomiya laban sa mga misil at drone. Aabutin ng taon. Pati mga pasilidad ng langis, mga plantalang desalination, mga pantalan, mga paliparan, reputasyon, at mga data center ng Vision. 2030 ay apektado. Lahat ng ito ay permanenteng target na kung atakihin ng Iran, kaya nila. May gumaganang Arrow anti-ballistic system ang Israel laban sa madalayong banta. David Sling para sa mga banta sa katamtamang distansya, mga radar network, mga early warning system. Ilang dekada nilang pinahusay ang mga ito laban sa banta ng Iran. Pero heto ang problema. Hindi makakatulong ang mga sistemang iyon sa Saudi Arabia, maliban na lang kung may direktang koordinasyon. At ang direktang koordinasyon ay nangangahulugan ng direktang relasyon. At ang direktang relasyon ay nangangahulugan ng normalisasyon. Patuloy ang banta sa timog mula sa mga Houthi na suportado ng Iran at may mga missile at drone mula Iran. Binabantaan nila ang mga barkong dumadaan sa Bab el-Mandeb Strait at infrastruktura ng Saudi Arabia sa Red Sea. Kinilala na ng Israel ang Somaliland at bumuo ng intelligence network sa Gulpo laban sa banta ng Houthi. Nakikipaglaban din ang Saudi Arabia sa mga Houthi, pero magkahiwalay silang kumikilos. Kapag nag-normalize sila ng relasyon, magiging magkasanib na operasyon ito. Magbabahagi sila ng intelihensya, magkakaroon ng koordinadong mga pag-atake, magiging mas epektibo at makikinabang ang lahat.
Dagdag pa rito ang usaping pang-ekonomiya. Layunin ng Saudi Arabia sa Vision 2030 na gawing hindi lang umaasa sa langis ang ekonomiya, kaya hindi pwedeng maging hiwalay sa iba. Kailangan mo ng kasosyo sa kalakalan at maging bahagi ng global supply chain. Ang Abraham Accords ang bumubuo ng economic corridor na ito, pati na rin ang IMEC o India, Middle East, Europe Economic Corridor. Natigil na yon dahil kailangan magtuduman ang Saudi Arabia at Israel. Ang IMEC ay magpapalipat ng mga bagay mula roon papuntang Europa nang hindi dumadaan sa Iran. Gaya na, alam natin, ay magiging mahalaga. Kung magkakaroon ng kapayapaan, uusad ito. Sasali ang Saudi Arabia. Magkakaroon sila ng direktang mga lutang pangkalakalan sa pamamagitan ng Israel papuntang Europa at Asia. May mga aktual na koneksyon ng infrastruktura na mag-uugnay sa kanila sa pandaigdigang ekonomiya. Ang panukala ng Administrasyon Trump ay, sa madaling salita, kailangan ninyo ng teknolohiya ng Israel para sa depensa. Kailangan ninyo ng mga pantalan at lohistika ng Israel para sa kalakalan. Kailangan ninyo ng intelihensya ng Israel para sa mga operasyon laban sa Houthi. Medyo nakikinabang na kayo dito ng di formal. Bakit hindi na lang ito gawing formal? Sumali kayo sa Abraham Accords na hayagan at kapalit nito, bibigyan kayo ng Amerika ng kasunduang nuklear, pinagsamang seguridad, pakikipagsosyo sa ekonomiya, at lahat ng talagang sinusubukan ninyong buuin. Pero dapat ninyong mapansin ang isang mahalagang bagay. Ang pagbibigay ng nuklear na kakayahan sa entidad na Islamista ay mapanganib. Kilala ang Saudi Arabia sa hindi pagtupad sa pangako kapag kapakipakinabang sa kanila. Matapos ang mga digmaan noong 2006 at 2024 laban sa Hezbollah, nangako ang Lebanon na aalisan ng armas ang milisya bilang bahagi ng tigil putukan, suportado ng Saudi Arabia para pahinain ang Hezbollah. Anong nangyari? Hindi kailanman inalisan ng armas ng Lebanon ang Hezbollah. Sa halip, tinanggap nila lahat ng konsesyon ng Israel na itakda ang teritoryo mga puwersa. Hinayaan nilang muling mag-armas ang Hezbollah. Pero igit pa sa pag-iing pabago-bago nila, sa kasalukuyang kalagayan ng politika at pagbagsak ng ekonomiya ng Saudi Arabia, pamilyar na pamilyar ang mga kudeta sa gitnang silangan. Hindi tayak ang hinaharap, kaya sugal ang bigyan ng kakayahang nuclear ang isang entidad na maaring magbago ng panig. Kaya gusto ng US ng katiyakang nakahanay ang mga Saudi sa makakanlurang kaayusan. Bahagi sila ng alyansa ng kanluran at mga kaalyado gaya ng Israel, kaya hindi ito madaling bawiin. May iba pang komplikasyon. Kailangan din ni Crown Prince Bin Salman ng tagumpay sa bansa nila. Galit ang kanyang mga tao tungkol sa Palestina. Totoo ang suporta sa mga Palestino, pati mga banta mula Iran at ang desperasyon sa ekonomiya. Kaya posible ba ito? Well, hindi niya basta pwedeng pumitik ng daliri at biglang magbagong opinyon ng publiko. Kung ipipilit niya ang normalisasyon ng masyadong mabilis, masyadong lantagan, ng walang tamang pampapaliwanag, nanganganib siyang magdulot ng kaguluhan sa loob ng bansa. Nanganganib din siyang magmuhang isinusuko niya ang interes ng bansa niya para sa Israel habang bumabagsak ang ekonomiya ng kanyang bansa. Kaya, kinailangang mag-alok si Trump ng napakagandang deal na kayang tanggapin ng mga tao at may ipapaliwanag niya rin ito sa sarili niyang mga tao. Hindi lang basta normalisasyon sa Israel dahil malinaw na sensitibo pa rin yon, kundi bilang kabayaran para makapasok sa isang malaking kasunduan. Oo, sali kami sa Abraham Accords, kapalit ay mga reaktor nuklear mula Amerika, pinagsamang seguridad kasama ang mga pinakaabansadong sistemang pandepensa sa mundo, at akses sa mga koridor na pang-ekonomiya at pwesto sa bagong kaayusan sa gitnang silangan. Pinaprotektahan namin ang aming mga tao, ekonomiya at rehiyon mula sa banta ng Iran. Makakakuha ang US ng malakas na kaalyado at nakatali sila sa kasunduan. Hindi sinusuportahan ng mga kalaban. Isa itong matalino at makapangyarihang hakbang, pero wala itong kasiguraduhan. Depende ito kung handa ba ang prinsipe ng korona na harapin ang laban sa politika sa kanilang bansa at walang kasiguraduhan na gagawin niya ito o na kaya niyang manalo kung sakaling gawin niya. At syempre, nariyan din ang Kongreso. Ayon sa Atomic Energy Act, dapat suriin ng Kongreso ang kasunduan sa loob ng 90 araw. Sa panahong yon, pwedeng maghain ng magkasanib na resolusyon ng pagtutol ang mga mambabatas para halangin ito. Ano ang alalahanin ng Kongreso? Tatlong pangunahing problema. Kulang ang kasunduan sa tunay na kapangyarihan sa inspeksyon kung wala ang karagdagang protokol. Kakabative lang ng Saudi Arabia sa normalisasyon ng relasyon sa Israel, kaya hindi sila maaasahan bilang nuclear partner. Bigla nilang binago ang desisyon at ang enrichment technology ay likas na may dalawahang gamit at tuwirang daan tungo sa paggawa ng sandatang nuclear. Maaring magkaisa ang mga Republikano at Demokrata para harangin ang kasunduan, pero kung alam nila ang mga benepisyo ng, maaring gumana pa rin ito. Narito ang mga dapat abangan sa susunod na 90 araw. Una, magbibigay ba ng opisyal na pangako ang Saudi Arabia sa Abraham Accords? Ito ang pangunahing pagsubok. Hindi sapat ang mga pahiwatig o tahimik na kasunduan. Kailangan may formal na anunsyo mula Saudi Arabia, lalo na kung si Crown Prince MBS ang magsasabi, para aprubahan ng Kongreso ang kasunduang nuklear. Kung magdadalawang isip siya, kung sabihin niyang kailangan pa niya ng oras, o kung susubukan niyang lusutan ito sa negosasyon, yon na ang senyales mo na maaring hindi ito mangyari ng maayos. Pangalawa, anong gagawin ng Kongreso sa loob ng 90 araw na pagsusuri? Magtatanong ang mga Republikano at mga Demokrata ng mahihirap na tanong tungkol sa karagdagang protocol at enrichment technology, pati kung mapagkakatiwalaan ang Saudi Arabia. Ang kawalan ng inspeksyon ay malinaw na problema at hindi nagpapakita ng mabuting hangarin. Kung may seryosong alalahanin mula sa magkabilang panig sa pagdinig, maaring pigilan ito ng Kongreso. Bigyang pansin sa kung sino ang nagsasalita at kung ano ang kanilang sinasabi. Panurin ang pangatlo. Mahirap subaybayan ang pagbabago ng opinyon ng publiko sa Saudi.
Kapag ipinaliwanag na ng state media ang normalisasyon bilang pangseguridad kontra Iran, tanda ito na inihahanda ni Koronang Prinsipe ang mga tao. Kung matindi pa rin ang pananalita laban sa Israel at nag-aatubili siya sa publiko, ibig sabihin hindi pa siya handang harapin ang politika sa kanilang bansa. At syempre, pang-apat, palihim bang nakikipagnegosasyon ang Saudi Arabia sa Russia o China? Kung biglang mag-anunsyo ang mga nuclear company ng China ng bagong proyekto sa Saudi Arabia o may kasunduan kang naririnig sa Russia, iyon ay senyales na bukas pa ang opsyon ng mga Saudi. Ibig sabihin, mas mahina ang leverage ni Trump at di pa sila lubos na katuon. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga. Dapat nating bantayan pang-5 ang magiging tugon ng Iran. Tututukan ito ng mabuti ng Iran, lalo na kung palalakihin nila ang mga pag-atake sa Saudi Arabia o sa mga Houthi bilang parusa sa anumang hakbang tungo sa normalisasyon. Lalong lumalakas ang argumento ni Trump. Mas maraming banta, mas kailangan ang pakikipag-partner sa Israel. Pero kung mag-alok ng konsesyon ang Iran o bumaling sa diplomasya kasama ang Saudi Arabia, gusto nilang ilayo ang kaharian sa kasunduan. Alam natin na ang pag-atake noong ika-7 ng Oktubre ay inilunsad para harunin ang kasunduan ng Saudi at Israel. Ayaw nila nito at natatakot sila. Ang takot na iyon ang maaaring mag-udyok sa kanila kumilos kapag pakiramdam nila ay nangyayari ito. May iba pang nakakaapekto, gaya ng pampublikong pahayag ng Israel. Magkakaroon sila ng opinyon sa kasunduan at gusto nila ng mahigpit na kondisyon sa pagpapayaman ng uranium. Nais nila ng malinaw na pangakong pangseguridad mula Saudi Arabia. Kung magreklamo ng hayagan ang mga opisyal ng Israel na mahina ang kasunduan, maaaring magpahiwatig ito ng problema sa Abraham Accord. Ang mahalagang abangan ay ang susunod na hakbang ni Crown Prince Mohammed bin Salman. Lalantad ba siya, pupunta sa Washington, o mabibigay ng talumpati tungkol sa kooperasyong paniryon laban sa mga banta ng Iran? Sa susunod na 30 araw, malalaman natin kung epektibo ba ang impluwensya ni Trump o may exit strategy na ang Saudi Arabia. 3 bagay ang tinatayaan ni Trump. Naniniwala siyang mas malakas ang insentibo kaysa ideolohiya. Mas malakas ang takot mawala ng suporta ng Amerika kaysa sa takot sa opinyon ng publiko. Kapag ibinigay mo sa isang bansa ang talagang kailangan nito, hindi ang sinasabi nitong gusto nito, pipiliin nito ang mahirap na desisyon at paninindigan niyon. Sa tingin niya, sapat na ang mga nuclear reactor, seguridad, pakikipagtulungan sa ekonomiya, akses sa teknolohiya, at lakas laban sa Iran para hikayatin si Crown Prince Mohammed bin Salman na harapin ang politika sa bansa. Ayon sa kanya, gumagana ang Abraham Accords Network dahil sa koneksyon ng mga regional na kapangyarihan sa teknolohiya, intelihensya at ekonomiya, kaya nananatili ang kanilang commitment. Maaaring tama siya dahil nagpalit na noon ng panig ang mga kapangyarihang regional. Lumipat ang Ehipto mula USSR patungong Amerika. Nagbago rin ang UAE tungo sa normalisasyon sa kabila ng dekada ng sentimentong kontra Israel. Maaring sumunod ang Saudi Arabia o mali si Trump. Maaring makuha ng Saudi Arabia ang kasunduan sa reactor at pagkatapos ay unti-unting bumaling muli sa Iran. Maaari silang magpayaman ng uranium ng palihim. Maaari nilang gamitin ang teknolohiyang nuclear bilang pang-impluensya sa negosasyon imbes na para sa depensa. Maaari silang makakong publiko pero magtira ng ibang opsyon kapag nawala ang atensyon ni Trump. Lahat ng ito ay posibleng mangyari. Babantayan namin ito dahil maaari itong mantakda kung ang gitnang silangan ay pupunta sa kapayapaan o lalong magiging komplikado. Malalaman natin sa susunod na 90 araw ang mangyayari. Ako si Aya Yurki. Magkikita tayo muli.